Isang 13 anyos na bata ang nasawi sa Santa Rosa, Laguna dahil sa tetano. Naputukan daw ng pikulo ang bata nung bisperas ng bagong taon at napako sa paa bago magpasko pero hindi na ipagamot ang mga tinamo niyang sugat. May report si Chino Gaston. Mapait ang pagpasok ng 2016 para kay Rowena Castaglione matapos mamatay kahapon ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Bernabe Agay dahil sa tetano. Nadala pa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang biktima noong 4 ng Enero dahil nagreklamo siya na nahihirapang huminga. Doon lang daw nalaman ng ina na bukod sa naputukan ng pikulo ang bata noong bisperas ng bagong taon, napako rin pala ito sa paa bago magpasko sa kanilang bahay sa Barangay Puok sa Santa Rosa, Laguna. Pinaiimbestigahan na ni Health Secretary Janet Garin ang pagkamatay ni Bernabe. Naputukan siya ng pikulo, kaya yun yung unang ni-report. Pero kaya nga ngayon, iniimbestiga namin. Paa niya na meron din siyang sugat. Dagdag ni Rowena, naging abala raw siya sa paghahanap buhay kaya hindi agad napansin ang kondisyon ng anak. 2 araw lang kami sa ospital. Sabi niya masakot sa dibdib niya, hindi siya makahalos ng katawan niya. Ano sabi ng doktor? Tetano nga. Tanong po. Pero hindi masabi kung saan galing, kung sa paa. Hindi sabi, wala naman sinabi. Basta sabi niya, visit pasensya ka na, hindi naman nila lahat. Dati nang nagbabala ang Department of Health na maaring tamaan ng tetano ang mga biktima ng paputok. Kahit maliit kasing sugat, maaring mapasok ng bakteryang nagdudulot ng tetano. Nakamamatay na sakit ang tetano. Maatake ito sa nervous system ng katawan na nauuwi sa labis na panginginig at masakit na paninigas ng kalamnan, partikular sa leeg at panga. Maaari rin itong maapektuhan ang paghinga. Kaya nga karaniwang kasamang panggamot sa mga biktima ng paputok ang anti-tetanus vaccine. Muli namang binuhay ni Garin ang panukalang tuluyan ng ipagbawal ang lahat ng uri ng paputok dahil sa pinsalang dulot nito, lalong-lalo na sa mga bata. Chino Gaston, GMA News.